anong mga ahensya sa serye ng ating special report kontra red tape ang PhilHealth at PCSO. Nakabilang sa pinaka-inirereklamong GOCCs sa listahan ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Ang mga Pilipino, matagal nang idinadaing ang tilang mababang kalidad ng healthcare system sa bansa. Kaya ang red tape o yung kung ano-ano pang proseso lalong nagpapakomplicate. Dagdag pasakit sa mga may sakit na nga eh. Sa mga tagapamahalaan, muling paalala, nagsisilbi kayo dapat, bawal ang red tape. Yan ang special report na tinutukan ni Jonathan Andal. May mga time ba na nawawalan ka na ng pag-asa? Siyempre po kasi, kala ko po kasi matatransplant na po ako last year eh. Pero hindi pa rin po. September 2024, na-diagnose ang 26 anyos na si Rain ng severe aplastic anemia, isang pambihirang sakit sa dugo. Ang tanging lunas, transplant o pagsasalin ng bone marrow na hindi pa rin niya magawa. 2.5 million po sa quotation. Kahit nariyan na yung Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Law, milyong-milyong Pilipino pa rin ang hirap sa akses sa mura at kalidad na serbisyong medikal. Dating nurse si Rain pero humintong magtrabaho dahil sa kondisyon. Parents ko po talaga yung nagsusupport po talaga sa akin. Ang nanay ko po ay labandera. Ang tatay ko po ay magsasaka. Nangungutang po si mama. Nawenta na po yung mga hayop. Kaya para sa gaya niyang umaasa sa tulong pinansyal ng gobyerno, malaking bagay ang mga GL o guarantee letter o yung kasulatang magpapatunay na sasagutin nila ang gastos, halimbawa sa pagpapagamot ng isang benepisyaryo na kadalasan ay mga may hirap na pasyente. Karaniwang galing yan sa mga politiko gaya ng presidente, vice-presidente, mambabatas at mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, PCSO at iba pa. Tignan nyo, ganito na po karami yung mga naipong guarantee letter o GL ni Rain sa halos 2 taon niyang pag-iikot, paghingi ng tulong. Sa mga nakalipas na taon, may mga nakuha na siyang guarantee letters pero nagagamit na niya sa mga pagsusuri at procedure. Tulad ng pagsasali ng dugo kada 2 linggo, 20,000 pesos ang gastos kada session sa NKTI sa Quezon City. Di pa kasama ang pamasahe para sa halos 3 oras na biyahe mula sa kanilang bahay sa Tanza, Cavite, pagkain, gamot at iba pa. Pero ang sinasabi po ngayon ni DOH Secretary Ted Herbosa, hindi na raw kailangan yung mga ganitong klaseng guarantee letter dahil mababayaran naman na daw, mako-cover na yung mga hospital bills sa programa ngayon ng gobyerno na zero balance billing. Pero yan ang pinoproblema ng ilang outpatient tulad ni Rain. Handa na raw ang donor ni Rain, wala nga lang siyang pambayad sa operasyon. Nakapagpa-cross-matching na kami yung DNA typing para magkaano na match kami. 57,000 ang isa. Nung unang admission ko, umabot po yung lahat ng bill ko ng almost 500,000 po. Sobrang nadismaya kasi ang laki po ng kaltas sa amin ng PhilHealth. Kala mo sila yung makakatulong pero 9,000 lang yung nabawas. Sa PCSO, lumapit ka na. Sinubukan mo na lumapit? Opo, sumubok na po ako lumapit. Makakapagbigay lang po sila ng guarantee letter once na naoperahan na po ako. Pagka may final billing na po. Hindi pa po ako nakakalapit ulit sa PCSO. Sa inilabas sa listahan ng ARTA o Anti-Red Tape Authority, kabilang po ang PhilHealth at PCSO sa top 10 most complained o pinaka-inirereklamong GOCCs o Government-Owned and Controlled Corporations. Mahabang pila, Anong oras po kayo nandito? Mga 12 o'clock. 12 o'clock. O mag-aalas bas na. Sabi kasi sa charter ko ng PhilHealth, 1 hour, 50 minutes na po sa proseso. Hindi na. Paano? Hindi naman natupad. sandamakmak na requirements. Sana i-brief niyo yung mga agents
ng mga procedure talaga, ng mga dokumento na dapat dali para hindi po pabalik-balik yung citizen kasi ang hirap po. Paparating po namin sa head office, ma'am. Minsan kasi, pag magpapalit ka ng GL, minsan may kulang. So, kailangan mo pang bumalik. So, pila ka ng napakahaba. Tapos, minsan nakaka-uwi pa ko ng 9 ng gabi yung pinaka-huli kong uwi. Para sa tila kakarampot na tulong, may sakit ka na nga, dagdag pasakit pa. Parang, bakit ganito yung sistema sa Pilipinas? Bakit ganito yung ginagawa sa mga tao? Kahit kumpleto na yung mga dokumento, papabalik-balikin nila. Halos buong populasyon ng bansa naka-enroll o registered na sa PhilHealth. Pero kahit ganoon, halos kalahati pa rin ng gastusing medikal ang inilalabas ng kada miyembrong nagkakasakit. Mukhang tama nga ang sabi nila, you're just one illness away from poverty. Bagaman kinikilala ng PhilHealth ang kanilang mga pagkukulang, sinabi ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado na malaking bahagi nito ay nag-uugat sa anyay miscommunication. Miscommunication between the patient and the local health insurance office? Pareho po, magkakaroon din po ng miscommunication with the patients regarding membership din, yung pagbabayad ng premium. Ano nga po yung coverage ng disease. Kaya even level of hospitals po, kinakausap na rin namin yung billing clerk. Kasi minsan nakikita namin mali yung mga mina-minus dun sa hospital bill kasi mali po yung diagnosis code na ginagamit. Patuloy ang kanilang upskilling maging mula sa level ng mga billing clerk sa ospital para mas ma-maximize ang coverage ng bawat pasyente. Patungkol sa mga pinagdaraanan ng mga pasyenteng gaya ni Rainy, Mababa ang support value ng PhilHealth na ina-acknowledge po namin. Napaka-complex kasi ang healthcare, hindi naman nagkasakit ka ng puso ay pare-pareho. Nag-iiba-iba yan. Pero ang inuuna po namin yung mga malalalang sakit, yun nga po yung Z-Band package. Doon sa mga hindi ganong ka-fatal diseases, yun nga po yung mag-a-adjust pataas. ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office gustuhin mang magpaabot ng mas malaking tulong. Ang maibibigay raw nila ay dagdag lang sa suporta sa mga frontline agency tulad ng PhilHealth. We're trying our best na tulungan pa rin ang lahat na nangangailangan ng medical. Sa gitna ng aming shoot, si Rain sinubukang mag-queue online para sa MAP o Medical Assistance Program ng PCSO pero nahirapang makakuha ng slot. Kung talaga naman kasing na-cut off na because we have to manage the funds, no? Hindi naman unlimited yung funds namin. So yun sir, tuloy-tuloy pa ng PCSO sa pagbibigay, pag-grant din naman ng mga ganun? Ay, opo, tuloy-tuloy po yan. Parang may case rate din kami, similar to that. Depende sa kaso. Kung tutusin, isa lamang si Rain sa napakaraming Pilipinong dumaraan sa ganitong sitwasyon. Ang dami mo kailangan patunayan. Nawa po ay gumaling na po. Hindi man po kusang tumaas yung platelet ko. Nawa po ay may mga taong makatulong para matransplant na po ako or mas dumali na po yung pagkuha namin ng mga guarantee letters. Hirap. Sobra po. Marami ang nagigipit sa sistemang tila patuloy ang pang-iipit. Ang mga may sakit, lalo na nga lang bang mamimilipit. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Nakatutok, 24 oras. Tila ginawang circus ng isang tricycle driver ang kalsada sa Taytay Rizal. Hulikam ang patagilid niyang pag-overtake at paglipat ng lane kaya pinapatawag na siya ng LTO. Nakatutok si Von Aquino. Aakalain AI pero totoong video ang tagpong ito kung saan kitang nakatagilid na umaandar ang isang tricycle habang palipat-lipat ng lane at nag-o-overtake sa ibang sasakyan. Ayon sa kumuha ng video, nangyari ang tila exhibition ng tricycle sa Manila East Road patungong Tikling sa Taytay Rizal. Nakarating na sa Land Transportation Office ang video, kaya padadalhan ng show cause order ang rider na mahaharap sa reklamong reckless driving. Kasi napakadelikado po yung ginagawa niya. Reckless yan. Maaari siyang madisgrasya o makadisgrasya. Kung halimbawang bigla siyang tumaob tapos may sasakyan sa likod, mandadamay pa siya ng ibang tao. Kapag natuklasan pang hindi nakarehistro ang tricycle, maaari nila itong ma-impound at posibleng bawian na lisensya ang rider.
Depende po sa grounds, sa lalim ng grounds ng kanyang kakaharapin during the hearing. Kasi yung show cause order, suspended mo na yung license niya, tapos paharapin siya sa hearing para ibigay yung panig niya. Pinahanap na ng munisipyo ang may-ari ng tricycle at nang matukoy kung sino ang driver, ay ipinatawag ito ng Taytay Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Office. Ayon umano sa driver ay maluwag noon ang kalsada, kaya ginawa na ito habang pabalik sa pila ng kanilang toda. Pinag-aaralan namang tanggalan ng prangkisa ang tricycle. Marin po namin kinukundina yung mga ganitong klase ng mga gawain sa mga lansangan natin. Basta lagi tayo nasa kalsada, hindi po natin para gawing playground ang mga kalsada natin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Lumutang ang isang umano'y babaeng biktima ng panggagahasa ni Don Patidongan, yung state witness sa mga kaso kaugnay ng mga missing sabongero. Nangyari umano ang krimen noong 2021 hanggang 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang media forum, ipinakita ang videong ito ng isang babae na biktima umano ng panggagahasa. Ang itinuturo niyang suspect, si Julie Dondon Patidongan, ang pangunahing witness laban kay Atong Ang at iba pa sa kaso ng mga missing sabongero. Ayon sa kanyang abogado, 8 counts of rape ang isinampang reklamo ng biktima laban kay Patidongan. Naganap ang umano'y panggagahasa sa pagitan ng 2021 hanggang 2023, nung 16 na taong gulang pa lang ang biktima. Sabi ng kanyang abogadong dumalo sa forum, lumutang ang kanilang kampo dahil nababahalaan niya ang biktima sa kalalabasan ng preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong rape laban kay Patidongan. Ang laging sinasabi ng complainant, nasa ilalim yung respondent na si Julie Patidongan sa Witness Protection Program ng DOJ. And hindi mawala sa isip niya na baka maulat yung nangyari noon na tumagal yung pag-ano ng kaso niya, pagdinig sa kaso niya. Hindi lang mabaon sa limot yung kaso na isinampa ng ating complainant. Puna ng abogado ng biktima, ang anilay mabagal na pag-usad ng preliminary investigation sa rape complaint. Una aniya silang dumulog sa provincial prosecutor sa Santa Cruz, Laguna, Agosto ng nakaraang taon. Pero kalaunay inilipat aniya ang reklamo sa DOJ dahil sa pagiging state witness ni Patidongan. December 2025 daw naganap ang unang preliminary investigation sa DOJ. Sumulat po kami sa DOJ para mapilitan sila na ilabas kung nasaan man or hanapin yung records na sinasabi nila. Naka-receive kami ng notice of hearing, yung initial na preliminary investigation sa DOJ, and sinat ito noong December 18, 2025. So yun po yung unang beses na nagkaroon ng preliminary investigation sa DOJ. So kung titignan natin, medyo matagal yung naging aksyon. Humingi ng tulong ang kampo ng biktima sa Citizens Crime Watch. Yun pong attitude ng DOJ na porket protected witness ay parang binibigyan ng preferential treatment. Mukhang nagkakaroon po ng injustice dito because yung kanyang kinukomplain nasa ilalim po ng Witness Protection Program. That's why we would like to ventilate this case para naman at least makalampag po natin yung tamang ahensya, particularly the DOJ, na bigyan naman po ng pansin. Pagkat kawawa naman po yung victim dito. Hiningan namin ang reaksyon ng DOJ at si Patidongan pero wala silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Babala mga kapuso, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Matapos ikustudiya ay pinalaya na rin ang driver ng sasakyang tumama sa isang taong nahulog mula sa isang istasyon ng LRT-1 noong Miyerkules. Lumabas na wala siyang pananagutan at hindi rin magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nahulog. Nakatutok si Mariz Umali. Sa viral videong ito, dumaraan sa bandang EDSA Muñoz sa Quezon City ang sasakyang ito nang biglang nahulog sa harapan nito ang isang tao na hindi na namin ipapakita. Kinustudiya pa ang driver ng sasakyang tumama sa nahulog na tao, pero pinalaya na rin
matapos suriin ng pulisya ang CCTV footage na ibinigay ng LRT-1, pati ang viral video. Nakita natin na wala namang mali na nagawa doon, walang reckless. So in-explain din natin sa magulang, ito po yung nangyari, ito yung CCTV footage. And na-convince naman sila na walang mali yung driver. Kasunod nito, nag-execute ng notarized affidavit ang ama ng nahulog na hindi nasasampahan ng reklamo ang driver. He is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Paglilinaw ng Quezon City Police, hindi naman in-inquest at walang reklamong isinampalaban sa driver ng sasakyang nasangkot sa insidente. Magkakaroon lang umano ng paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Reckless Imprudence at Negligence kung sinadya ang insidente. Ang paglalagay naman ng driver sa pansamantalang kustudiya ng pulisya ay bahagi lang ng investigasyon at pagdokumento sa insidente. Hinihingi ito ng batas para matiyak na wala ngang dapat managot sa mga katulad na insidente. Gusto rin natin, we give both justice sa victim's family, the same time sa suspect din po. Kasi minsan may mga experience kami na wrongfully charged, pero during the investigation, kung makikita natin na hindi naman talaga siya involved. Pero may ilang panukalang batas na gustong iutos ang agad na pagpapalaya sa sino mang driver na makakapagpakita agad ng patunay na wala silang sala, tulad ng dashcam, CCTV o ibang video. Hindi pa malinaw sa panukala kung gaano katagal ang dapat makulong ang sangkot na driver. Sa ngayon, wala namang pananagutin na driver sa insidenteng ito. Base rin sa isa nagawang investigasyon ng PNP, sa ngayon, wala raw silang nakikita ang contributory negligence sa panig ng LRT management na nagresulta sa malagim na insidente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Sa China, nahuli ang pagsulpot ng napakalaking sinkhole. Anong naging rason na biglang pagguho ng kalsada? Kuya Kim, ano na? Nilamon ng pangamba ang mga taga-Shanghai, China. Nakabahagi ng kalsadang ito sa Minhang District. Bigla na lang, gumuho. Ang butas isa raw sinkhole. Ayon sa otoridad, nailikas naman daw kaagad ang mga residente at walang naitalang casualty sa insidente. Ang sinkhole, maaaring bunso daw ng naulat na water leakage na sinasagawang metro line sa lugar. Kuya Kim, ano na? Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nabababad sa tubig ang lupa, lalo na pag binubuo ito ng limestone. Ayon naman sa pag-aaral, ang pagsulpot ng dumaraming sinkhole sa ating planeta, isa sa mga epekto ng climate change. Dahil kasi sa pagbabago ng ating klima, mas malalakas at mas napapadalas na ngayon ang pag-ulan. Ang mga pag-ulang ito, nagpapabilis sa pagkakapunaw ng limestone sa ilalim ng lupa. Nakakatakot man, lalo't napakadelikado ng mga sinkhole. Meron naman ngayong modernong teknolohiya na maaaring makatulong sa pag-detect ng sinkhole bago pa man ito sumulpot. Ang mga eksperto, gumagamit ngayon ng satellite radar para makita ang paglubog ng lupa bago pa ito tuluyang bumagsak. May mga AI o artificial intelligence models din na tumutulong sa pag-predict ang high-risk zones. Ang mga sinkhole, maaaring sumulpot ng biglaan. Nakakakabamang pakinggan pero hindi ito dapat kinakatakutan. Dapat pinaghahandaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Pansamantalang laya ang suspect na naka-hit and run sa isang negosyante sa Cebu. Matapos makapagpiyansa, inireklamo naman ng 5 nagpakilalang security escort umano ng suspect na nagtangkang pumasok sa kanyang kwarto. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Iika-ikang naglakad ang 21 anyos na akusado sa hit and run ng negosyanteng si Kingston Ralph Cheng kaninang umaga. Pansamantala itong makakalaya matapos maglagak ng piyansang 72,000 piso para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Naka-bulletproof vest at Kevlar helmet ang akusado nang lumabas ng korte. Bantay sarado rin ng SWAT personnel. Sir, may isang statement, sir. Tiniyak ng abogado ng akusado na harapin ang kanyang kliyente ang kaso. Idinagdag ni Attorney Jolito Anyura na nagsisisi ang batang kliyente sa nangyari, ngunit hindi raw ito kumikibo kapag tinatanong kung ano ang nangyari.
Although I would like to personally talk to him, pero dili mo ko siya motingog. No, so even during inquest proceedings, dili mo siya motingog. Babalik muna ng ospital ang akusado para magpagaling. We extend our deepest sympathies. No, kanang dili magyud lalim, especially makasulay magyutang na mamatiyan gyud ba. Sumailalim na rin kanina sa inquest proceedings ang 5 lalaking nagpakilalang security escorts at nagtangkang pumasok sa kwarto ng akusado. Naharap sila sa reklamong violation of Republic Act 11917 o Private Security Service Act. Based on violation of RA 11917, sir, engaging in the exercise of security profession without authority. Ayon sa isa sa mga abogado, sa pamilya ng driver na nakasagasa, hindi raw bodyguard o escort ang 5, pero mga kakilala lang na bumisita sa ospital. Hindi na nagpa-unlock ng interview ang mga arestado. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng Department of Transportation ang 3 tauhan ng Maritime Industry Authority o Marina kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten Trey. Sabi ni Transportation Assistant Secretary Bong Plan sa panayam ng DZBB, kabilang sa mga kinasuhan ng Regional Director ng Marina Region 9. 3 umano silang direktang sangkot sa pag-i-issue ng Safety Certificate ng lumubog na barko. Anya, may 6 ding tauhan ng Philippine Coast Guard na isinailalim sa preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Pinoproseso na rin umano ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa Allison Shipping Lines. Pero patuloy ring sinisilip ang iba't ibang anggulo at ebidensya para makapaghain din ng kasong kriminal gaya ng inirekomenda sa pagdinig ng Senado kahapon. Sa pinakauling datos ng PCG, nasa 53 na ang kumpirmadong nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten. Kinilala kagabi sa Malacanang ang mga Pilipinong nagatid ng karangalan sa bansa sa larangan ng sining. Pero naging usap-usapan ang biro ng singer at aktres na si Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagpili ng kanyang running mate, ang tugundian ng palasyo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa isang gala na inorganisa ng Malacanang kagabi, kinilala mga personalidad na may malaking ambag sa arts and entertainment, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kabilang sina The Voice US winner Sofronio Vasquez, Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo, at GMA Sparkle artist Arabel de la Cruz na tinanghal na grand champion ng South Korean singing competition na Veiled Cup. So allow me, on behalf of a nation that is grateful, to say thank you. Thank you for proving that Filipino artistry can stand proudly on the world stage by embracing what is uniquely ours, what is uniquely Filipino. Kabilang naman sa mga humaranga sa first couple si Sharon Cuneta. May bahay ni Senador Francis Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. At habang nasa stage, itong sinabi niya sa Pangulo. Sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Tinalo si Pangilinan ni Vice President Sara Duterte, ang running mate ng Pangulo. Tinanong ang palasyo kung anong reaksyon ng Pangulo sa sinabi ni Cuneta. What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo yung nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinyon po yun ni Miss Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Hinihingan din namin ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na atutok, 24 oras. Bago ang araw ng pagmamahal, nagmahal na ang mga bulaklak sa dangwa. Pero kung date lang naman, hindi kailangan gumastos. Ang mga libreng dating spots. Silipin sa pagtutok ni Rafi Tima. Live mula sa Luneta. Rafi? Mel, love is in the air na dito sa paboritong pasyalan ng bayan ilang oras bago ang araw ng mga puso. Ngayon pa lang ay may ilan na tayo nakilala na maaga nang nag-date o nag-date na ngayon pa lang para iwas sa inasang dagsa ng mga magtutungo sa mga pasyalan bukas.
Inabutan naming namamasyal sa Rizal Park sina Michael at Reyes. Early Valentine's date na raw ito na extra special dahil kasama nila ang kanilang 1 buwang gulang na anak. Kami po ay magsisimba po bukas. Kaya inagahan na po namin yung date as firstborn child po namin. Family Kasi galing po sila ng probinsya tapos ako po dito na nagtrabaho po. So everyday sa Valentine's Day naman po sa amin. Pamilya rin ang nakita naming nagdi-date sa parke. Gaya ng mag-anak na ito na pare-pareho pa ang suot na t-shirt habang nagpipiknik. Kung merong may kadate, si Christine, solo daw muna sa pamamasyal ngayong bisperas ng araw ng mga puso. Ramdam pa rin naman daw niya ang simoy ng Valentine's kahit wala ang kanyang kinakasama. Sa work po siya ngayon. So baka bukas magde-date kahit saglit. Sa Esplanade naman sa kahabaan ng Pasig River, pinili mag-date ni Jessie at kanyang kaibigan. Tiyak daw kasing mapupuno na ito bukas, kaya inagahan na nila ang selebrasyon ng Valentine's Day. Lakad kami, Ong Pinto, Binondo to Intramuros po. Tapos ayun po, Potobot po. Tapos yun, kain po. Lahat po. Sa Quezon City, maaga rin ang selebrasyon ng mahigit 200 magsing irog. Sabay-sabay kinasal ang 200 at 47 pare sa kasalang bayan. Karamihan sa kanila matagal nang nagsasama, pero ngayon nakapagpakasal dahil sa kakulangan ng pondo at oras. Dagsari ng mga mamimili sa Dangwa, pero kailangan nang magdagdag ng budget dahil nagmahal na ang presyo ng mga bulaklak. Sabi nga nila, trabaho muna bago pag-ibig. Hanggang alas 10 ng gabi, Mel, bukas itong luneta para sa mga gustong humabol. Sumabay naman sa Biyernes itong bisperas ng Araw ng Mga Puso, kaya traffic sa ilang kalsada ayon sa MMDA tulad na lamang dito sa northbound lane ng EDSA mula Arnaiz Avenue sa Makati hanggang sa bandang People Power Monument na sa Quezon City, pila yung mga sasakyan. Sa southbound lane naman ay mula EDSA Guadalupe hanggang Taft Avenue ang moderate to heavy ang trapiko. Kaya sa mga naghihintay sa inyong mga date, abay tsaga-tsaga lang, darating din sila. Parang pag-ibig lang yan, di ba, Ninang Mel? Darating din yan. Happy Valentine's sa inyo ni Maris. Maraming salamat, Rafi Tima. Palalawigin pa ng Agriculture Department ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Metro Manila. Target ng Agri-Department na maglagay ng hindi bababa sa 5 outlet na magbebenta ng bigas sa ganyang presyo sa kada lungsod o bayan sa Kamaynilaan. Inaasahan din ang paglalagay ng outlet sa mga probinsya. Kanina mga kapuso ay sinimula na ng DA ang rollout ng 20 bigas. Meron na sa San Juan City. Prioridad pa rin ng programa ang mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities. Pati na rin ang mga beneficiaryo ng cash transfer program ng gobyerno. Minimum wage earners, mga transport workers, mga magsasaka at mangingisda. Hindi maaaring lumampas sa 10 kilo ang pwedeng bilhin ng mga beneficiaryo sa kada buwan. Pwera na lamang sa mga senior citizen PWD at solo parent na pwedeng makabili ng hanggang 30 kilo sa loob ng 1 buwan. May QR code rin na gagamitin para mapadali ang pag-monitor ng bentahan at para mabawasan ang mahabang pila. Durog ba ang puso nyo bago ang Valentine's Day bukas? Aba, isa sa bawat 4 na Pilipino ang nakasaksi o nakaranas ng cheating o pangangaliwa sa relasyon. Ito po yung base sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa kabila naman, 2 sa bawat 5 Pilipino ang naniniwala sa second chance. Ang tanong, kaya nga bang maibalik ang tiwala sa taong nanloko sa'yo? Ang boses mo, papakinggan natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Pinakamalaking aray mo sa relasyon, yung kinaliwa ka ni jowa. Ang hirap naman kasi magbuo kapag gumuho ng tiwala. Kapag mga Gen Z pa ang tinanong mo, malaking red flag ang cheaters na hindi deserve ng second chance. Hindi niya na po mawi-win back yung trust ko kasi super grabe na po yung ginawa niya sa akin. Ang pinaka-better na gawin niya is hiwalayan na lang ako ng tuluyan at hayaan akong mamuhay at i-discover ulit ang sarili ko. Sabi na magjowang sina Jerry at Darlene, kaya nila kahit na anong pagsubok sa relasyon, wag lang talaga may third party eh. Siguro para sa akin wala na. Kasi once a cheater, always a cheater. Binalikan mo siya, parang tinotolerate mo na rin yung ginawa niya. Kung love mo po talaga yung tao, bakit need pa magloko? So, yun po yung pinakahawakan namin po. Pero sabi ng SWS survey,
43% ng mga Pilipino ay naniniwalang love deserves a second chance. Siyempre, tao lang tayo. Kung talagang mahal mo rin siya, ba't hindi mo siya patatawarin, di ba? Marami raw gusto pa rin makipagbalikan sa kabila ng unfaithful love. Ang iba pa nga gumagamit pa raw ng gayuma. Ang sabi sa bilihan nito mga gayuma, mabenta raw ito ngayong buwan ng mga puso. Hindi naman dahil proven effective ito. Kung hindi ang kwento doon, marami lang daw talaga ang gustong makipagbalikan sa tulong ng gayuma. Kasama na dyan yung mga kinaliwa at nangaliwa. Hindi ko na alangan yan, kuya. Bakit? Simpleng ngiti lang. Nakuha na. Sino ang kanyang... Siyempre, yung kasama sa trabaho. Aray ko. Sabi ka, workmate. Yung pala, yun na yun. Kasama si ating kinaliwa sa 27% na nakawitness ng cheating o mismong nakaranas ng cheating. Sa survey, 6 na uri ng panloloko ang tinukoy. Pinakamarami ang nakaranas ng physical cheating. Pero ito, tanong, anong dapat niyang gawin para bumalik ulit tiwala mo? Iwanan niya yung babae. Bumalik siya sa pamilya niya. Sikasuhin niya lang yung mga anak niya. Yun lang. Peak season din ng mga manghuhula ngayong panahon ng mga puso. Karaniwang nagpapahula ay yung nagdududa sa jowa. Mga tanong nila, mahal ba ko ng asawa ko? Sasagutin ng bara, oo naman, yes naman dito, mahal ka. Bawa, lumabas, nangangaliwa, makokontra ba yun? O wala na? Hindi, minsan kasi nag-overthink lang yun kahit wala. Ganon. Minsan sa pag-iisip mo lang yun kahit wala. Ganon. May point si fortune teller, no? Dagdagan pa natin na importanteng ibinigay mo ng buo ang tiwala at pagmamahal sa relasyon. Pero kung hindi ito naging sapat sa kanya, bawiin mo at ibalik ang lahat ng tiwala at pagmamahal sa sarili mo. Ika nga, cheating is choice at hindi lang simpleng pagkakamali. Kaya bakit mo gagawin kung alam mong mali? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tumpak, Mark. Ito naman, pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso online. Tungkol sa pagbibigay ng second chance sa karelasyong nagloko. May mga nagsabing handa silang magbigay ng second chance. Pero depende sa effort, ha? Ika nga, ang pagbabago di lang dapat sinasabi, kundi ginagawa. Pero syempre, dapat akuin ang nagawang pagkakamali at magsisi. Ipakita ang pagbabago sa sarili, maging responsable at bumawi sa partner at sa pamilya. Meron ding nagsabing gagawin nila ito kung para sa kanilang mga anak. Mas mahirap daw kasi para sa mga bata kung masisira ang pamilya. Meron namang forgive but not forget ang mantra. Nariyan pa raw kasi ang takot na maulit ang pagkakasala. Marami ring nag-comment na naniniwala sila sa once a cheater, always a cheater. Kaya hindi magbibigay ng second chance. Parang salamin lang daw kasi yan. Pag nabasag, kahit subuking ayusin, hindi na maibabalik gaya ng dati. Ang pagtataksil daw kasi, tanda ng kawalang respeto. Kaya kung ikaw ay niloko, dapat mangibabaw ang respeto sa sarili. Meron namang paulit-ulit nagbigay ng pagkakataon. Pero sa huli, iniwan lang din na mag-isa. Kaya para sa ilang netizen, ngayong araw ng mga puso, mas dapat piliin ang makabubuti sa mental health. At mas mainam na may peace of mind. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Bisperas ng Valentine's Day pero hashtag sawi ang Team Solmara at Team Darmea dahil sa twist ng love team sa Encantadia Chronicles Sangre. Sigurado naman daw na walang mababroken-hearted ngayong gabi dahil sa muling pagbabalik ni Amihan. Makichika kay Athena Imperial. Tila luhaan at broken-hearted si Faith De Silva as Flamara. Sa behind-the-scene video na ito, matapos malamang ikinasal na ang kababatang si Soldarius na ginagampanan ni Luis Hontiveros sa pinsan niyang si Armea na ginampanan naman ni Isabel Ortega. It's very heartbreaking, of course.
on top of everything else, yun na nga, namatay na yung tatay ko, namatay na yung nanay ko, namatay na yung kapatid ko, buong pamilya ko, nagkakagulo na, tapos broken-hearted pa ako. Naiinis ako, syempre, as Flamara, nakakainis. Pero very conflicting kasi siya because hindi naman sa kaagaw pero kumbaga parang kaagaw ko na rin is my cousin, sarili kong pinsan. Hindi lang si Flamara ang tila sawi sa kinahinatnan nila ni Soldarius dahil maging si Isabel. Ako napakasakit. Ako ang nasasaktan, may Solmara heart. Bilang isa rin akong fan ng Soldarius and Flamara, kaya yun yung nakakatuwa rin kasi kahit kami apektado, nalaman ni Flamara, kaming lahat parang, oh my gosh, parang nagre-react din talaga kami. Kaya sobrang saya lang namin kasi nga, yun nga, ang laking twist. Unexpected daw para kay Luis ang naging takbo ng storya. I was very surprised but also very grateful kasi at least it allowed me to explore yung dynamics with being paired up with someone else and also my acting. It gave me a little bit more space to explore the different personality sides of Soldarius. Maging ang Darmea, unexpected at nagpapasalamat sa twist sa kanilang storya. Sobrang thankful and grateful kami sa inyong lahat dahil tinanggap nyo yung story arc ni Darmea and yun lang, kahit ako natutuwa ako personally, sobrang kinikilig. Parang sa lahat ng pinagdadaanan ni Armea sa buhay niya, parang ang ganda lang na may mga ganitong moments. And nakakatuwa rin kasi na-appreciate ng mga Encantadix natin. Ngayong gabi, magtatagumpay ba ang tila pagtatangka sa buhay ni Armea? At mabubuo na bang muli ang magkakapatid na sangre na sina Pirena, Danaya, Alena at Amihan? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!